Breaking news! Airdrop mission na isinagawa ng ating Philippine Navy matagumpay. Naku, China gulat na gulat sa ginawa ng Pilipinas. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi papayagan na mag-imbestiga ang ICC dito sa bansang Pilipinas. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Dahil sa patuloy na pangaharas ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas na naghahatid umano ng mga supply sa Ayungin Shoal para sa mga sundalo na nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang mga barko ng China paragi na lang inaharas at hinaharang ang mga barko. Noong mga nakaraan lamang, hinaras ng mga barko ng China at binangga pa nga ang barko ng Pilipinas at pinaputukan pa ng water cannon na naglagay sa panganib sa mga tripulante na sakay nito at pagkasira ng mga barko ng ating Philippine Coast Guard at ang ating Philippine Navy. Kaya ang ating gobyerno, ang ating Armed Forces of the Philippines, gumawa na umano ng paraan para mapabilis ang pagbibigay ng mga resupply mission sa Ayungin Shoal para sa mga sundalo na nakatalaga sa BRP Sierra Madre. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, ang Philippine Navy ay matagumpay umano na nagpadala ng mga supply sa BRP Sierra Madre, isang naval outpost sa West Philippine Sea, sa pamamagitan ng airdrop mission. Ang mga tauhan ng BRP Sierra Madre ay nakatanggap ng kanilang mga supply sa pamamagitan ng pag-airdrop noong nakaraang linggo, ayon sa isang senior military official. Ang airdrop mission ay isang paraan ng pagpapadala ng mga supply sa pamamagitan ng isang eroplano. Ito ay isang ginagamit kapag ang normal na ruta ng supply tulad ng mga dinaanan sa dagat ay hindi maaaring gamitin dahil sa mga hadlang at tulad ng mga sea blockade. Noong 2014, ginamit din umano ito ng militar ang isang eroplano para mag-drop ng pagkain sa crew na BRP Sierra Madre para iwasan ang isang Chinese sea blockade. Ano na naman kaya ang masasabi ng bansang China dito sa ginawang airdropping ng ating Philippine Navy sa pagbibigay ng mga supply sa Ayungin Shoal? Malamang may komento na naman umano dito ang China kung ano na naman ang masasabi nila dito. Tayon pa nga umano, ang mga misyon tulad nito ay nagpapakita umano ng mga dedikasyon at kahandaan ng Philippine Navy na suportahan ang kanilang mga tauhan sa West Philippine Sea kahit na sa harap ng mga hamon at komplikasyon sa South China Sea o sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pangaharas ng mga barko ng China sa bawat resupply mission na ginagawa ng Pilipinas. Tayon pa nga umano, ang BRP Sierra Madre, isang lumang US tank landing ship na ngayon ay ginagamit umano ng ating Philippine Navy, ay matatagpuan sa Ayungin Shoal, international na kilala bilang Second Toma Shoal, isang lugar sa West Philippine Sea na malapit sa Palawan. At ayon pa dito sa mga United Nations Convention, Law of the Sea o UNCLOS sa Ayungin Shoal, ay nasa loob umano ito 200 nautical miles mula sa Pilipinas, kaya't ito ay sakop ng eksklusibong economic zone ng bansang Pilipinas. Kaya walang karapatan ng China na harangin anuman ng mga resupply mission na isinasagawa ng Pilipinas dahil ito ay paghahari pa ng Pilipinas. Ang Ayungin Shoal ay matatagpuan sa strategic na lokasyon na malapit sa Spratlys Island na mayaman sa mga natural yaman at malapit sa mga major lines na komunikasyon. Ang BRP Sierra Madre ay ginagamit umano ng Philippine Navy bilang isang outpost para sa pagtatanggol sa teritorial na karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At ayon pa nga dito, ang presensya ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay isang paraan ng Pilipinas na ipayag ang kanyang soberanya at protektahan ang kanyang mga interes sa West Philippine Sea. Gayunpaman, ang Ayungin Shoal ay ang BRP Sierra Madre ay patuloy na pinag-aagawan ng Pilipinas at China na nagdudulot ng tensyon at mga hamon sa relasyon ng dalawang bansa. Ito mga kababayan ang patunay na wala talagang karapatan ng China sa Ayungin Shoal dahil ito ay sakop pa ng 200 nautical miles mula sa Palawan at eksklusibong economic zone ng bansa dahil napakalayo umano ito sa teritoryo ng China, kaya wala siyang karapatan na angkinin ang ilan sa mga teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito sa mga narinig mo sa iba pang mga balita? Grabe talaga ito si Pangulong Ferdinand Marcos mga kababayan. Walang isang salita. Papapasukin niya umano dito ang ICC sa bansang Pilipinas para mag-imbestiga sa mga nakaraang administrasyon sa war on drug ni Pangulong Duterte. Yan palagi ang sinasabi ng ibang vlogger na walang ibang alam kundi siraan ang kanyang administrasyon. Walang ibang ginagawa kundi siraan ang kanyang mga ginagawa. At ito nga lang ang ICC mga kababayan.
pinapasok na daw umano, sabi ng ibang mga vlogger at mga kritiko nang walang ibang alam kundi bantayan ng ating mahal na Pangulo. So ito mga kababayan, gusto ko lang i-share sa inyo lahat, sa lahat nating mga viewers at tagapanood. Ito, pakinggan nyo po ito para alam nyo po kung totoo nga ba ang sinasabi ng mga kritiko na ito at ibang vlogger na alam nyo na kung anong mga vlogger ito. Umpisa na nga natin ito mga kababayan. Ayon nga umano sa ating DILG nitong Miyerkules, nasusundin umano nito si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa muling pagsabi ng International Criminal Court o ICC na walang jurisdiction sa Pilipinas at hindi makipagtulungan ang kanyang gobyerno sa investigasyon dito sa digmaan sa gamot na nakaraang administrasyon ni Pangulong Duterte. So ayan po mga kababayan, maliwanag po mga kababayan na hindi po makikipagtulungan ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ICC. Subalit marami na naman ang nagsasabi na nandito na daw umano ang ICC na nag-iimbestiga. Kaya po sa lahat nating mga kababayan, bago po tayo maniniwala minsan sa mga napapanood natin, lalo na sa mga kapwa vlogger ko dyan, naku, research mo muna tayo mga kababayan. Dahil ito ang patunay na talagang wala pong sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Subalit yung iba dyan para may maikontent lang, titirain ng ating mahal na Pangulo, sisiraan. Ganyan po ang ginagawa ng ibang vlogger. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Martes na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC at itinuturing itong banta sa soberanya ng bansa. At kung ang ICC ay nakikipag-ugnayan sa mga ahensya ng gobyerno tulad ng mga tauhan ng pulisya at mga lokal na pamahalaan, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na inaatasan niya silang huwag makipagtulungan sa kinakatawan ng internasyonal na katawan. At ayon pa nga umano sa ating DILG, Secretary Benjamin Abalos Jr., isang sa press briefing sa palasyo, nang tanungin umano ito tungkol sa naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ICC probe. Ayon pa nga umano, sakaling matugunan niya ang kinakatawan ng ICC, sinabi ni Abalos na ipapaalam niya ang internasyonal na katawan na ang Pilipinas ay palaging tinataguyod ang transparency at bilang isang demokratikong bansa, ito ay sumusunod sa lahat ng mga batas. Ayon pa nga umano, pinahihintulutan ang ICC noong Enero 2023 ang muling pagbubukas ng pagtatanong matapos itong masuspende noong Nobyembre 2021 at noong Hulyo 2023. Tinanggihan din ng ICC ang appeal chamber at apela ng gobyerno laban sa pagpapatuloy ng pagsisiyasat nito. Ito lamang Nobyembre 2023, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagbabalik sa kulungan ng internasyonal na tribunal ay pinag-aaralan, bagamat kinikilala niya ang mga problema sa isyu ng jurisdiction. So ayun po mga kababayan, so ano na naman kaya ang magiging reaksyon ng mga vlogger na iba at mga kritiko na galit umano kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sinabi na po merong nagkalat ng fake news na nandito na daw umano ang ICC at nag-iimbestiga na. Payo ko lang po sa lahat nating mga kababayan ngayon sa kumakalat ng mga fake news about kay Pangulong BBM. Isa lang po ang masasabi ko dyan mga kababayan, bago tayo maniwala, mag-research po muna tayo. Yan ang napakagandang gawin natin mga viewers natin dyan, no? Research po muna natin bago tayo maniniwala sa mga lumalabas na mga vlog ngayon kontra sa ating mahal na Pangulo. So yan po, ano kaya masasabi nyo dito at makukomento nyo mga kababayan?